Gusto kong malaman kung bawal ba uminom ng alak ang may diabetes o pwedeng uminom ng isa o dalawang baso sa party. Kaya nitong mga nakaraang buwan, sinubukan ko ang mga pinakasikat na inuming may alcohol at pagkatapos ng bawat isa, sinukat ko ang aking blood sugar para makita kung tumaas ito ng sobra o bumaba ng husto. Ang natutunan ko ay pinakamahalagang aral tungkol sa alak at diabetes. Sa video na ito, tatalakayin ko kung pwede bang uminom ng alak kapag may diabetes, paano ito gawin ng ligtas, at kung anong inumin ang makakatulong kontrolin ang blood sugar. At siya nga pala, ibabahagi ko rin sa inyo ang isang kwento tungkol sa isang gabi na muntik na akong mapahamak dahil sa alak. Tandaan ninyo, hindi ako doktor. Ibinabahagi ko lang ang aking karanasan bilang may diabetes ng higit 35 taon. Ang una kong ininom na alak na sinubukan ay beer. Simple lang ang dahilan kung bakit ito ang pinili ko. Taga Czech Republic ako, bansa na kilalang may pinakamaraming beer na iniinom kada tao sa mundo. Pwede bang uminom ng beer ang diabetic? Sa totoo lang, ang pinaka-iconic na Czech lager beer ay may alcohol na 4% lang kada volume. Pero ang maliit na baso ng lager na ito ay may 145 calories at 17 carbs na medyo marami na rin. Nang sinubukan kong sukatin ang aking blood sugar matapos uminom ng beer na ito, nakita kong tumaas ang glucose ko sa mga 200 sa loob ng 45 minuto matapos uminom. Mas mataas ito kaysa sa gusto kong makita. At iyan ang dahilan kung bakit hindi ko iniisip na ang beer ang pinakamagandang option para sa mga taong may diabetes. Pero ang nakakatuwang bagay dito ay ang dahilan kung bakit mabilis magpataas ng blood sugar ang karamihan sa mga beer ay hindi dahil sa alcohol, kundi dahil sa mataas na carb content ng beer. Kaya kung hindi mo kayang magbuhat ng wala ito, subukan mong maghanap ng beer na mas friendly sa blood sugar at mas mababa ang carbs. Pwede ring piliin ang Corona Premier, Budweiser Select or Miller Lite. Tignan mo resulta ng blood sugar ko pagkatapos uminom ng Corona Premier. Mas banayad ang pagtaas kaysa traditional na beer. Sa kasamaang palad, sa lahat ng mga light beer na ito, kailangan mong magkompromiso pagdating sa lasa. Pero sa huli, nasa iyo pa rin ang desisyon kung ano ang mas mahalaga, ang lasa ng beer o ang antas ng iyong blood sugar. Huwag mo akong intindihin ng mali, umiinom din ako ng regular na beer paminsan-minsan. Tuwing ginagawa ko yon, kadalasan ay nagbibigay muna ako ng kaunting insulin sa sarili ko bago ako uminom ng beer para matakpan ang mga carbs sa beer at maiwasan ang pagtaas ng blood sugar. At epektibo talaga sa akin ang paraang ito, pero isa pang bagay na kailangan mong tandaan ay hindi lang ito tungkol sa carbs. Nakakaapekto rin sa blood sugar natin ang alcohol sa beer at ipapakita ko sa inyo kung paano mamaya sa video na ito. Ngayon, tatalakayin ko ang pangalawang alcoholic drink na sinubukan ko sa eksperimento, alak. Ngayon, mas pinipili ng marami kong kaibigan na may diabetes ang alak kaysa beer dahil mas mababa ang carbohydrates nito. Mas mataas ang alcohol content ng alak kaysa beer, kaya mas maganda ba ito? Suriin natin. Ang karaniwang alak na mabibili mo sa mga tindahan at restaurant ay may pagitan ng 11 hanggang 14% ng alcohol. Mas mataas pa ang alcohol content ng ilang fortified na alak, umaabot ng 20%. Ngayon, ang baso ng dry na alak ay may 1-2 gramo lang ng carbs at 130 calories kaya halos di na mahalata ang carbs. Nang uminom ako ng puti at pulang dry na alak, hindi tumaas blood sugar ko pagkatapos ng isang baso. Matapos ang pangalawang baso, normal pa rin ang blood sugar ko sa mga sumunod na oras. Sa tingin ko, blood sugar friendly ang dry na alak at magandang option para sa may diabetes. Pero tandaan, hindi lahat ng alak magkapareho. Madaling magkaroon ng 15 carbs at 160 calories ang isang baso ng matamis na alak tulad ng dessert wine o sweet sparkling wine. Halos kasing dami na yan ng isang maliit na beer. Dito, makikita mo ng malinaw ang pagkakaiba ng isang baso ng dry na pulang alak at isang baso ng matamis na sparkling wine. Tumaas ng halos 200 ang blood sugar ko matapos uminom ng matamis na alak at ayoko ng ganon. Laging tiyakin na alam mo ang uri ng alak na iniinom mo. Pinipili kong uminom ng dry na alak at hindi sumusobra, pero siguro tinatanong mo gaano karami ang sobra. Pag-usapan natin ang isyong hindi pinapansin. Sigurado akong pag nakita mo ang pamagat na ang pinakamainam na alak para sa diabetes, iniisip ng iba na malinaw, ang pinakamahusay na alak ay walang alak. Ayos lang ba talagang uminom ng alak? Ayon sa American Diabetes Association, ang regular na pag-inom ng katamtamang alak ay maaaring magdulot ng benepisyo sa puso at magpababa ng hemoglobin A, isa C, Pinapayagan nila ang isang inumin bawat araw para sa mga babae at 2 inumin bawat araw para sa mga lalaki. Parang pinapayagan nila ang may diabetes na uminom araw-araw, pero tama ba iyon? Hindi ako sigurado.
Nung 2005 bata akong lalaki na may type 1 diabetes. Noon, gumagamit ako ng insulin pump at kailangang tusukin ang daliri at suriin ang blood sugar mga 10 beses kada araw. Pero sa totoo lang, gusto ko lang noon mag-explore, manligaw at lumabas uminom. Di naglaon, nahanap ko ang sarili kong 21 taong gulang sa isang party, umiinom ng beer at sunod-sunod na whiskey shots. Siguro naka-5 beer at 5 shot ng whiskey ako nung gabing yon at enjoy ako. Pero ang sunod kong naalala ay may ambulansyang nagdadala sa akin sa ospital. Nagkaroon ako ng ketoacidosis dahil sa alak at nagtagal ako ng 36 na oras sa intensive care unit. Aaminin ko, nahihiya pa rin ako tuwing naaalala ko ang gabing iyon. Hindi ko lubos maisip ang laki ng pag-aalala at kahihiyang naranasan ng mga magulang ko. Ngayon, ang gusto kong iparating sa kwentong ito ay kailangan nating maunawaan na mahalaga ang ginagampanan ng alak sa ating lipunan. Mahirap talaga itong iwasan at hindi magkamali. Kung hindi ka umiinom ng alak at ayos lang sa'yo, ayos lang yan. Hindi ko ginawa ang video na ito para hikayatin kang uminom, pero kung umiinom ka, subukang limitahan ito. Huwag kang masyadong maglasing dahil ayokong maranasan mo ang naranasan ko nung naospital ako. Ngayon, pag-usapan pa natin sandali ang whiskey na malaking bahagi ng kwento ko kanina. Pag-usapan na lang natin ang alak sa pangkalahatan kasi kung may diabetes ka, hindi mahalaga kung whiskey, bourbon, vodka, gin, or tequila ang iniinom mo. Sa eksperimento ko, tinikman ko silang lahat at masasabi kong halos pareho lang ang epekto nila sa aking blood sugar at sa pakiramdam ko pagkatapos uminom. Karaniwan, ang alak ay may 40% alcohol at mahigit 100 calories kada shot kaya hindi ito nakakatulong sa pagbabawas ng timbang pero wala itong carbohydrates. Tama ang narinig mo, 0 carbs talaga. Sinubukan ko lahat at halos di nagbago blood sugar ko pagkatapos uminom basta hindi ko hinaluan ng iba. Kaya maaaring hindi sila healthy pero hindi sila nagpapataas ng blood sugar. Karamihan ng tao ay nais isama ang alak sa cocktails at mixed drinks kaya sinubukan ko ito para makita ang epekto sa blood sugar ko. Margarita ang pinakasikat na cocktail sa mundo. Gawa ang inuming ito sa tequila, katas ng dayap at triple sec na orange-flavored na alak. Ang margarita ay may 250 kalorya at 15 G-carbs kaya siguro mabilis tumaas ang blood sugar ko sa 180 mdl sa loob ng 30 minuto matapos uminom. Kaya hindi bagay ang margarita sa umiiwas sa mataas na blood sugar. Isa pang sobrang popular na cocktail na sinubukan ko ay mojito. Gawa ito sa white rum, calamansi, mint, club soda at sugar syrup. Ang mojito ay may 2,200 calories at 13 carbs karamihan mula sa sugar syrup. Kaya hindi na nakapagtataka na tumaas agad ang blood sugar ko matapos uminom nito. Kaya hindi rin bagay ang mojito sa gustong iwasan ang pagtaas ng blood sugar. Ngayon, ang pangatlong sikat na cocktail na tinikman ko ay ang Cosmopolitan. Gawa ito sa vodka, cranberry juice at matamis na orange-flavored na alak na Cointreau. Sa totoo, mas maasim ang karaniwang Cosmo kaysa margarita o mojito. May 7 carbs lang ito, hindi masama. Nang tiningnan ko ang continuous glucose monitor ko matapos uminom ng Cosmo, tumaas ang blood sugar ko pero hindi kasing taas kumpara sa mojito o margarita. Baring piliin ang Cosmopolitan kung gusto mo ng klasikong cocktail na hindi mataas ang epekto sa blood sugar. Pagdating sa halo-halong inumin, aaminin kong Aperol Spritz ang tunay kong guilty pleasure. Ang inuming ito ay may Aperol, Prosecco at soda water. Sa 200 kalorya at 18 tasa bawat baso ng Aperol, mataas ito sa kalorya at carbs. Kaya hindi na ako nagtaka na tumaas agad sa mahigit 200 ang blood sugar ko sa loob ng 30 minuto matapos ko itong inumin. Hindi ito okay sa blood sugar pero minsan ko pa rin iniinom. Kapag umiinom ako nito, nagbibigay ako ng kaunting insulin para matakpan ang carbs sa Aperol Spritz at maiwasan ang biglang pagtaas ng blood sugar. Mas malinaw na ngayon mula sa eksperimento na hindi alak ang nagpapataas ng blood glucose. Ang carbs, sugar syrup at matatamis na alak sa ilang mixed drinks ay nagpapataas ng blood sugar ko at nagpapahirap sa akin. Pero huwag kayong mag-alala, magbabahagi pa ako ng ilan pang blood sugar friendly na cocktails pati na rin ang paborito kong inumin na hindi nagpapataas ng blood sugar ko mamaya sa video na ito. Ngayon, bago ko gawin yon, kailangan ko munang magbahagi ng isa pang kwento sa inyo. Noong gabing nadala ako sa ospital, sobra ang nainom kong beer kaya tumaas ang blood sugar ko hanggang mahigit 400.
Uminom ako ng maraming whiskey at alak na naging sanhi ng pagsusuka, dehydration at diabetic ketoacidosis or diabetic ketoacidosis. Mula nang mangyari yon, sinikap kong uminom ng alak ng katamtaman lang dahil delikado talaga ang diabetic ketoacidosis. Isa pa akong malaking alalahanin sa mga inuming may alcohol, lalo na't mas delikado ito kung may diabetes ka. Naalala mo ba yung chart na pinakita ko kung paano nagbabago blood sugar ko matapos uminom ng beer, alak, or whiskey? Ipinakita ko lang sa'yo ang simula pero di ko sinabi ang lahat. Ang totoo, kapag umiinom tayo ng mga inuming may alcohol, hindi lang yung unang pagtaas ng blood sugar dahil sa carbohydrates ng inumin ang dapat nating alalahanin. May nangyayari pa sa blood sugar ilang oras matapos uminom ng alcohol. Ilang taon matapos ang una kong insidente sa alcohol, alam ko na hindi ako dapat uminom ng sobra, pero nag-i-enjoy pa rin akong uminom paminsan-minsan. Gabi yon, nais kong mag-soccer kasama ang mga kaibigan. Wala na akong sapat na oras para kumain ng hapunan pero huli na ako kaya hindi ko na masyadong inisip at umalis na lang ako papunta sa laro ng soccer. Maayos lahat at pagkatapos ng laro nag-inuman kami. Hindi ako uminom ng beer dahil sa blood sugar ko kaya 2 o 3 whiskey lang na may yelo ang ininom ko. Sa puntong ito ayos lang lahat at pag-uwi ko sa bahay sobrang pagod na ako kaya dumiretso na ako sa kama. Ang sunod kong naalala, nagising ako sa gitna ng gabi na litong-lito at di alam kung nasaan ako. Baka mababa lang talaga asukal ko kaya sobrang sama ng pakiramdam at hina ko. Pero wala akong sapat na lakas para bumangon at kumain o uminom ng matamis para mapataas ang asukal ko sa dugo. Hindi ako makagalaw, parang na-paralyzed, nakahiga lang sa kama at masama ang pakiramdam. Ang tanging nagawa ko gamit ang lahat ng lakas ko ay gisingin ang girlfriend ko noon na natutulog sa tabi ko. Ilan lang ang nasabi kong salita sa kanya pero natatandaan ko pa rin ang mga iyon hanggang ngayon. May sakit ako, tulungan mo. May sakit ako. Palagi ko yung sinasabi. Nagawang dalhan ako niya ng ilang kahon ng juice at buti na lang nakatulong ito para makabawi ako. Pero ang blood sugar ko nung gabing yon ay umabot lang ng 38 mang kada deciliter, sobrang baba at delikado. Nailigtas niya ako nang dalhan niya ako ng mga kahon ng juice. Ngayon, ang dahilan kung bakit ko ibinabahagi ang kwentong ito ay dahil malamang na ang naging sanhi ng matinding pagbaba ng blood sugar ko ay ang alak na ininom ko nung gabing bago iyon. Para makumpirma ito, nagsagawa ako ng eksperimento. Kinumpara ko ang blood sugar ko sa mga gabing uminom at hindi uminom ng alak. Makikita mo rito ang average blood graph ko tuwing hindi ako umiinom ng alak. Makikita mo dito ang itsura ko tuwing gabi na umiinom ako ng alak. Kitang-kita natin na pinapababa ng alak ang blood sugar ko mula kalagitnaan ng gabi hanggang madaling araw. Ang totoo, may isang organo sa katawan natin na nakaprograma para protektahan tayo mula sa ganitong mga pangyayari ng mababang blood sugar. At yun ay ang atay. Kapag nagsimulang bumaba ng sobra ang blood sugar natin, naglalabas ang atay ng glucose para maibalik ang blood sugar sa ligtas na antas. Kapag abala ang atay sa pagproseso ng alak, kulang na ito sa kakayahang gumawa ng glucose at itaas ang blood sugar. Kaya imbes na tumaas, sobra pang bumaba ang blood sugar ko nung gabing yon. Pinagsama yung alak, pag-ehersisyo at hindi pagkain ng hapunan kaya nakakatakot ang gabing yon. Natutunan ko na kapag iinom ako ng alak, dapat siguradong may kasabay na pagkain. Bumababa ako ng basal insulin dose tuwing gabi pagkatapos uminom para iwasan ang sobrang pagbaba ng blood sugar. Nangako akong ibabahagi ang top 3 na inumin na blood sugar friendly. Heto na, simula sa number 3. Halos lahat ng bar ay meron nito. Nakakapresko at walang carbs, sugar-free mojito ito. Sabihin mo lang sa waiter o waitress na huwag magdagdag ng asukal o kahit anong sugar syrup. Maintindihan nila ang ibig mong sabihin. Maaring gusto ng iba ang mojito na walang asukal pero madalas nagiging sobrang asim ito. Buti na lang may madaling solusyon. Humingi ng pampatamis na kadalasan ay meron sa lahat ng restaurant o bar. Idagdag lang ang pampatamis sa mojito mo, pwede rin sa ibang cocktail na may matamis na syrup. Gumagana rin ito sa mga inumin gaya ng old-fashioned Long Island iced tea at Mai Tai. Dito mo makikita na walang pagtaas ng blood sugar ko matapos uminom ng sugar-free mojito. Pantay lang ang linya. Hindi naman healthiest ang mga sweetener, lalo na yung generic sa mga bar. Kaya mas okay kung magdala ng sarili mong stevia. Favorite ko dahil sa lasa at tamis.
Ngayon, punta tayo sa paborito kong pangalawang inumin. Kung napanood mo na ang ibang video ko, alam mong mahilig ako sa Scotch whiskey. Ngayon, madalas sabihin ng mga umiinom ng whiskey na dapat itong inumin ng walang halo, pero gusto ko ring lagyan ng yelo at club soda para gawing cocktail na hindi nagpapataas ng blood sugar. Walang asukal, walang carbs at 105 calories lang ang inuming ito. Tingnan ang graph. Ang whiskey at soda ay hindi nagpapataas ng blood sugar ko kahit kailan. Kailangan ko lang bantayan ang posibleng pagbaba ng blood glucose ko mamaya. Pero kung hindi mo gusto ang whiskey, pwede mong subukan gawin ang parehong bagay gamit ang alak na gusto mo. Ihalo mo sa yelo at soda tapos subukan mo kung gusto mo. Bago ko ibahagi ang aking top na inumin, kailangan ko munang talakayin ang mahalagang bagay tungkol sa diabetes at alak. Layunin ng channel na ito na tulungan ang mga may diabetes na mamuhay ng buo at mapanatili ang balanseng blood sugar at mababang HbA1c, ngunit hindi ko sinasabi kung dapat kang uminom ng alak o hindi. Nasa iyo talaga ang desisyon. Nandito ako para ibahagi ang karanasan ko at magbigay ng practical na estratehiya para maisama ang paminsang pag-inom sa buhay mo. Kung gusto mo at ligtas mong magagawa, maiwasan mo nang maulit ang parehong pagkakamali. Sa pamamagitan nga pala, kasalukuyan akong gumagawa ng isang dedikadong group coaching program, ang Blood Sugar Academy, at talagang excited ako dahil ang programang ito ay nandito para tulungan kang pamahalaan ang iyong blood sugar sa mga mahihirap na totoong sitwasyon sa buhay, tulad ng pag-inom ng 1 o 2 baso sa isang party. Plano kong ilunsad ang Blood Sugar Academy ngayong taon para sa 10-20 tao. Kung gusto mong sumali sa unang grupo, i-click lang ang link sa ibaba at irehistro ang iyong interes. Ibabahagi ko pa ang detalye kapag nailunsad na ang programa. Pero ito ang aking number 1 na inuming may alcohol na madalas kong iniinom. Pwede mo itong makuha sa kahit anong bar at maraming paraan gawin. Kilala ako sa pagka-addict sa Diet Coke, kaya paborito kong alcohol na inumin ay whiskey at Coke. Alam kong hindi ito healthiest na inumin pero masarap para sa akin at hindi naaapektuhan blood sugar ko basta hindi sobra, kaya ayos lang. Tingnan mo blood sugar graph ko matapos uminom ng whiskey at Diet Coke. Pantay lang ang linya. Kung ayaw mo ng whiskey, pwede mong palitan ng ibang alak, at kung ayaw mo ng Diet Coke, pwede rin ibang diet soda. Ngayon, kung may diabetes ka, alam mo na mas mahirap pa sa alak pagdating sa pag-control ng blood sugar ang prutas. Maraming nagsasabi na bawal ang prutas sa may diabetes pero hindi ako sang-ayon dito. Gumawa rin ako ng ganitong video. I-click dito para panoorin ang tungkol sa pinakamainam na prutas para sa diabetes. Magkikita tayo ron, paalam.